Si James ng Manila is on the other line. Hello, James. Hi, Papa Jack. Magandang gabi. Kung maka-James ka pa. Oo nga eh. Magkapangalan. Siguro inimbento mo lang yung James, no? Siguro hindi ka talaga James, ha? Bisto ka dun, brother. Itago mo na lang ako sa pangalang James. Ha? Itago ka sa pangalang James? Yes. Sige. Pero ang talaga pangalan mo? James. Ha? James, yeah. James. Sige. Alright. Ilan taon ka na, sir? 45. 45. Ayun pa. Batang-bata pa. Oo nga eh. Mga nakaraang linggo, nakikinig lang ako sa iyo. Tapos... Ngayon, ito ka na. Isa ka sa magiging biktima ko. Oo nga. Please be gentle, ha? This is my first time. Alam mo, sir, I'm a true friend. I can claim that. I'm a true friend. Yeah. Ano man ako, sir, I'm sure hindi ka matatawag sa akin kung feeling mo biased ako sa mga advice ko. But thank you for making the effort. You are 45, sir. You are 20 years older than me, Chos. Ganon? Hayaan mo ng ano. Hayaan mo lang minsan pag-deny din ako sa edad. Oo nga. Anong ginagawa sa buhay niya, Sir James? Government employee. Government employee? Naniniwala ka ba sa kampanya ng gobyerno? Zero corruption. Hindi kampanya yan. Anti-graft. Hindi, di ba? Kampanya ng gobyerno, no? Anti-graft. Zero corruption sa ano. Actually, dapat hindi na kinakampanya yan eh. Oo, totoo yan. Dapat it should and must be a way of life. Correct. Di ba? Oo. Well, so who are we? Well, may hope pa naman if every individual will do their own or our own part, di ba? Yun lang naman. Pay your taxes correctly. Huwag kang magtapon ng basura sa kung saan-saan. Yung mga small gestures that would reflect, di ba, that would reflect your discipline sa mas malaking bagay. Tama, sabi mo, sir, yung pagtatapon ng basura sa paligid, maliit na bagay yan. Kung yan bagay na, hindi mo magawa, what more? Correct. Yeah. Diba, yung mga simpleng yung mga sa pinakambabang level, di ba? Sana wag na mawala yung mga bola ng volleyball. Pag ang order ng barangay, mga tipo 50 bola, sana makita yung 50 bola. Oo. Di ba? May nakaka-relate pa sa akin? Di ba? Oo. Mukhang may hugot yata yan, Papa Jack, ha? Tama ba, sir? Tama ba? Tama. Sana kung ang order ng barangay ay 50 net para sa volleyball ng community, 50 net ang makita. Oo. Hindi nasa papel lang na 50, di ba? Anyways, sir, pamilyado po? Yeah. Ilan na po ang anak? Dalawa. Ang asawa po? Isa lang, siyempre. Confirm lang naman natin. Sige po. What can I do for you tonight, sir? Ano ba? Yung agam-agam. Dahil happy naman ako sa present na buhay ko, siyempre. Pamilyado. Apa. Masaya sa asawa, masaya sa anak. That's very wonderful to hear. Oo nga. Diba, yung elaborate mo na masaya ako sa present na buhay ko, masaya sa asawa. Oo. I'm sure your wife will melt. Yeah, kung naririnig na napapakinggan niya, di ba? Anyway, sir, go ahead po. Oo. Yun nga. Kaya ando doon yung agam-agam ko na bakit kinakailangan ko pang tumawag sa'yo na mabibiktima mo nga, kagaya nga na sinabi mo. Okay, pinatulan mo yung part mo yun. Hindi. Ibang, kumbaga sana, wala naman akong, hihingin pang iba. Pero... Ano pong agam-agam mong gano'n? Oo nga, kasi, nagsimula yan nung siguro 4 or 5 years ago, 2010. Na kasalanan ng Facebook yan eh. Okay. Oo, yung aking dating kaibigan sa college na kaibigan din, common friend ng ex ko, naging friend ko sa Facebook. Okay. So, nung naging friend ko siya, ang unang pumasok sa isip ko, kamusta na kaya yung ex ko na friend niya rin? Okay. So common friend po na mo? Yeah, oo. Okay. So, lo and behold, siyempre, friend niya rin pala dun sa, sa Facebook.
Nung inopen ko yung yung page, yung bang, alam mo ba yun na parang, nostalgia agad. Oo, nakakaano yung music mo, Siyempre, para magka-ratings ako, sir. Alam mo, pangarap ko maging number 1 talaga, ano ka ba? Oo nga. Kaya nga ako tumawag sa'yo kasi number 1 nga itong station mo. Hindi pa, sir. Nauna ako sa number 1. Zero po ako, zero. It comes first before number 1. Oo. So, tapos po. Okay, nakita ko nahanap ko yung ex ko. Okay. Na for 20-odd years na hindi ko siya nakita. Na all the while, gaano katagal po na naging kayo? Short lang yun, Papa Jack. Siguro less than a year. Okay. Less than 1 sem nga eh. I could still remember. So, nung nakita ko yung picture niya doon sa Facebook, parang flood of emotion kept pouring back in. Di ba? Yung mga tanong, sir, na what could have been? Yeah. Yan yun eh. Yung mga what if I ended up being with this person? Ano kaya ako ngayon? Saka yung Papa Jack, na I thought na I have totally forgotten about her, about us before. Parang bumalik. Yung grabing grabing balik na yung bang na-recall ko yung back when we were. Kasi nga nung naghiwalay kami, hindi naman siya malinaw. Ibang tampuhan, away, to the point na hindi pa naman uso ang cellphone noon, wala pang... Uy, oo naman, 45 ka na eh. Totoo. But, well, sir, in fairness sa statement mo ako na-enjoy ko yung panahon natin na walang gadget to communicate. Oo nga. You make an effort to make your emotion known to the person you want to hear what you want to say. The hard way. Effortan mo yan. Kaya hindi ka careless sa sasabihin mo. Di ba? Paghahanda mo ng husto, ipapackage mo na mabuti sarili mo because you have a very limited chance. Noong time na yan, hindi disposable ang attention. Ngayon, pa pwedeng Oo nga eh. Anyways, go ahead. Are you sure na 20 ka lang? Parang magkaedad tayo Huwag ka ng Anyway, sige. So, that happened. Iisa ko sa nangat-ngatin kita dyan. Anyway, sir. Yeah, that happened, 2009, 2010. Then, snippet, di bang tinignan yung photos, kumusta na kaya siya? Found out na she's married too, she's with a husband and with kids also. Tapos, from the pictures na pinost niya, na mukhang maganda naman. I mean, maganda yung bahay, mga ganun ba? To the point na hindi ko na natiis, siguro after how many months siguro yun. Ibang yung friend ba, kinlik mo na you wanted to be friends, di ba? Yun yung mga bahal na si Batman moment. Yeah, correct. Yeah. Okay. Yeah. Katama na yung sinabi mo na nung nag-click ako, bahala na si Batman. Oo. So, after I click yung friend request, siguro every minute, every hour, tinitignan ko yung Facebook and it happened siguro mga a week pa siguro bago siya nag-respond eh. At ang masaklap, yung anong tawag na? Inunfriend, anong tawag ito? Binlock? She blocked you. Yeah, I was blocked. Okay. And yung resentment na yon, yung denial na yon, parang I took it negatively ba na? Sabi ko, bakit naman? I mean, friend lang naman, di ba? I mean, bakit? Yan ang gusto mo sabihin ngayon. Oo. Sinapahiya ka na. Oo nga. Hindi, ang grabe pala yun, Papa Jack, kapag yung stage na gano'n na dininay yung request mo, parang... Well, I don't know if I will have to sugarcoat this, but for what it's worth, let me just try to make you feel better. You felt bad about it. Yeah. It doesn't mean naman na ayaw ka niya as a tao. Yeah. Siguro ayaw lang niyang guluhin yung maayos. Yeah. Yun nga eh. Kasi kung hindi ka nakapagtimpe, at least in her part, siya yung gumawa. Oo. Kasi alam niyo, sir, tukso yan eh. Oo. Di ba? Oo. Yeah. Pag-usapan nga natin, sir. Curious lang ako. How did you end up? With a quarrel. Talagang it was a bitter quarrel na kumbaga sana vivid pa sa mind ko nga nung after. How? Oh.
who did what and... Well, wala kami cellphone, di ba? So, ewan ko kung paano ako nakapag-communicate sa kanya dahil I was from Laguna then and she was in Manila. Sabi ko, magkita tayo ng ganito, ganyan. During that time kasi hindi ako nakakapasok ng klase dahil nagkasakit ako noon. So I was confined tapos sinamahan ako ng nanay ko to magpa-check up dito sa Manila. After ng check up, sabi ko sa nanay ko, "Nay, punta muna ako sa college, sa school ko para magtanong about yung ano na ba yung na-miss ko, gano'n." Usapan namin probably siguro mga 2 o'clock ng hapon. Tapos medyo na late siya. Yung siyempre, kasama ko si Ermats na pinaghintay ko sa isang restaurant. Tapos hintayin niya lang ako, babalik ako. Na-late ako ng 1 hour. So parang, ando doon yung excitement mo makita siya. Tapos matagal, nagalit ako. Bakit anong oras na? Di ba alam mo naman noon na wala nga cellphone. Di mo alam kung ano nangyari. Yep. So nauna na yung emotion. That makes it exciting at the same time. Correct. Yeah, yeah. So nauna na yung anger ko. So I didn't know kung ano na naging explanation niya, but she cried really. Ang ano niya, hindi daw siya pinapagalitan ng gano'n ng parents niya o ng tatay niya. Tapos bakit naman daw na gano'n na yung treatment ko sa kanya on that particular. So can we say, sir, that you went overboard? Probably dahil passionate eh. Alam mo ba yan? Yung bang But are you aware that that's an excuse? I like that. You're being politically correct by saying that I was passionate. Yeah. Pero if we interpret that and let's go back to the day na nangyari, yan natin yan. Nagalit talaga kasi ako. Diba? Kasi when you use the word passionate, di ba, it's a sugar-coated term. Di ba, for being sa galit mo ng time na yan. Sa galit. Ganun, sa galit. So the way she responded, so umiyak na siya, tapos sinasabihan niya ako, parang yung love na naramdaman ko, parang it turned into hate. Parang ganun. Ewan ko ba? Okay. Yun ang nag-feeling ko. So after that, wala na. I mean, I tried to reach out. I tried to go to her class dahil sa isang lang. So, kumbaga, the pain you caused her was so, kumbaga, yeah, it was deeply engraved sa kanya. Probably, yeah. Nagrabing galit. So after that, wala na. And she's never forgiven you? Well, that was, 20 years ago? More than? And that was the last time? Yeah, that was the last time. So you just, the two of you decided to, I mean, she walked away from you, you made an effort to... Yeah. Walang formal na split na tayo so break up na dahil sa galit. So hindi na nabalikan. Okay. So, yun, ganoon. Prior that, balik na naman tayo, diba? Rewind. Nung nag-aaral ako, sabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-girlfriend. Okay. Kundi diretsong aral lang. Okay. Dahil nga, biruin mo, Laguna, tapos nag-aaral ako sa Manila. Tapos government employees na yung mga parents ko. So, pinapag-aaral ako ng gano'n na lang. Tapos diba? Ganun yung thinking ko. So, literally, classroom, library, bahay. Ganun wow, pares tayo. Ako dati, bahay, eskwelahan, library, laboratory, diba, microscope, bakit ba? Magnifying glass, diba, scientific lamp. Parehas talaga tayo ng hobby, kapadya. We were the dorks. Anyway. Yeah, yung isang hobby din natin, diba, parehas tayong sinungaling, ganun. Hoy, tigilan mo akong ating Anyway, so, from high school to college nga, dahil siyempre gusto ko magtapos so ayoko ng girlfriend. I was at a school na predominantly female. Diba? So, and yun, naging kaklase ko siya in most of my subjects, parehas kaming irregular. Siya yung ideal girl ko na matangkad, maputi, smart, witty. Yung ganun ba? Inaantay yung maganda. Matangkad,
maputi, witty. Parang mo, nalaktaw mo yung part na maganda. Kumbaga sa needless to say, beauty is in the eyes of the beholder. So, hayop! Di ba? Di pa rin sinabi. In my eyes, she was the most beautiful girl. It has to be. There's no other way. Oo. Anyway. So, I mean, naging crush ko na siya, pero I tried to play it off. Sabi ko, I don't want to have girlfriend. I wanted to, continue my studies. I was working student pa ako during that time. Tapos may isang event na yung school na lahat ng freshman and sophomore parang acquaintance ba sa gym. Hindi ako ganun. I mean, hindi ako pala party, pala labas. So instead of going there, I decided to go to the library and yun ba, tingin ng mga books. Yan ba, parang totoo. And lo and behold, doon sa library, tatlo lang kaming tao. Okay. We are talking about your. Yeah. Okay. Yung yung ex ko na. Yeah. Okay. So, sa library, kami lang, ang laki ng library, buong floor yun ang building namin. Ako lang, librarian, at saka siya. Imagine the setting na well-lit yung library, puro tables, tapos tatlo lang kayong tao, di ba? Nakaupo ako doon sa isang end. Nakaupo naman siya sa opposite end of the building, of the room. So parang, magkakilala naman kami. So parang timang, sabi ko. Parang, di bali sana kung hindi ko kilala yung kaklase kong yun. So, we decided to approach her, gano'n. She was reading a book. I brought my book. Okay. Nagtabi kami. Tapos, yun. Habang nagbabrowse sa pages ng book, yung yung usap-usapan na, yung si ma'am ganito, o yung mo ba, project mo ba, ganyan. Until, I don't know what happened na ang vivid, I think she dropped her ID something. Tapos, nung nahulog yung ID niya. Who dropped what? Her ID. She dropped her ID? Yeah. Do you think it was done unintentional or intentionally? No, unintentional. Nakaupo kami ito, Papa Jack. Tapos she was browsing to the book that she was reading then. Saan siya ka na pala bintang ako? Oo nga, napuna ko. Joke lang ito naman. We're just trying to explore all angles. Yun lang yun. Yeah. So, syempre, being the gentleman that I was then, so, biglang yung yung biglaan na dadamputin ko nung dadamputin ko nagkahawakan ngayon. Nagkakiskisan ng braso. Diba? Ikaw pala nag-invento ng pagiging ninja. Hokage! Oo nga no. I mean, so I grabbed the ID and ang pagka-grab ng ID, kasama na rin yung kamay niya. Yeah, ninja nga. Yeah. Oo, tapos Hokage, diba? Hokage na na. Tapos, yun nga, I think the feeling then was mutual dahil I held her hand and she held mine. Okay. It's not as if na ako lang yung mahawak ng kamay niya, kundi it was a tight clasp. It was kumbaga electric yung moment na yan, di ba? Electrified. Oo. Kaya vividly, kumbaga sa nakatago na yan sa memories ko na naungkat. Okay. So hanggang sa I did not let her go na. So simula nung that day that time umuwi na, hinatid ko pa siya to the point na I think somewhere siya ng Santa Ana, Manila. Dito kami sa Taft Avenue. Andiyan pa yung karerahan nun. Oo, Jack, oo. Ano doon pa. Tapos, circuit na yun, di ba? Circuit na yun. Oo nga, circuit na. Okay. Tapos, uwi pa ako noon ng Santa Rosa. Laguna. Imagine that. So, yun. I mean, the outpouring of emotion was instant, was natural. So, yun. The spark and the spontaneity of the, emotion was there. Kaya nga mas mahirap yung pent-up emotion kasi once it opens, parang the floodgates,
is gone. Parang dire-diretso na. So, yun nga, na to the point na... Biglang pumulandit ang datingan. No? Oo, lumandi. Pumulandit? Ano, lumandi? So that's how you started? Yeah, and to think, Papa Jack, she was not my first girlfriend. I had girlfriends before. Okay. So, it's not as if na it's my first time to fall in love. But I think it was my first time to fall in love that deep. Na to the point na doon ko na-experience na umikot yung mundo ko sa kanya. Okay. Ganun ba? Mm-hmm. Even, despite the fact na meron pala siyang boyfriend during that time. Alright, so... Oh, so, nung meron siyang boyfriend, sabi ko, sige, yung boyfriend mo naman is in somewhere in General Santos City. Dito ka nag-aaral. So, habang nandito ka, I'm willing to... Hayop, substitute! Oo nga, ganun. Tapos sabi ko, pag uwi ka dun sa probinsya mo, bahala ka dun sa boyfriend mo. To that point. Okay. So, yun. Umikot sa kanya yung mundo ko. Tapos yun nga, nangyari yung incident na kinento ko sa'yo before. So, wala na. And you lost her. Yeah, I lost her. In the course of the entire relationship, meron ba siya ibang jowa? Siya? Yeah. May boyfriend siya sa province niya. Malayong province sa Jensen nga. So, you were never really together exclusively? Here in Manila, we were. No, I mean exclusively. Sorry, love is not topographical, no? Well, yeah. Agree. Yeah. Tama naman, di ba? It's not. Tama. It's at the distance. It's at the distance of two people. Kasi pangit naman kung, di ba, ang pag-ibig pala merong, di ba, topographical pala. Ibig sabihin kapag may jowa ka sa Maynila at nagjowa ka sa bandang Calamba, absuelto ka na kasi ibang lugar naman. Oy, meron yan, ha? May nauso yan, yung geographically single. Uy, hindi pwede. Diba? Sa inyo lang yan. Hindi, sa kanila yun. Oo, di ba? Di ba? Pangit namang pag ganun. Anyways, so can we claim, sir, James, that maybe to her mind it was just a summer fling to you? Probably. Pero ikaw, is it safe to say? Is it to say that according to my observation, baka na-realize mo lang how important she was, or when she's gone, when she's no longer yours? Well, nung nag-break up kami, yung pagigising na ako ng umaga, yung gising na yung diwa mo, ayaw mong tumayo. Because you don't want to face the reality. Yeah. And what for? Diba? Yeah. What for? What for is the day? Diba? Because you know that the entire day will just hurt you. Correct. Makakasalubong mo siya, you're gonna see her, and it's as if you never existed in her life. Tama. Until you got used to it. Until many years passed by, and now you're 45. And na-invent on Facebook. Nakita mo siya, and you ask question what could have been. And the thing that's eating me is, it's unfair for my wife. Dahil, I think, parang ang pakiramdam ko, parang, I'm betraying my wife with the thought of a person that's not real, because yung iniisip ko kasi she was real. She was real, and she's still real. Well, she's real, but who is she right now, and the feelings that she has right now, nobody knows, and I don't want to find out anymore na, dahil that's going beyond na sa tingin ko lang. How is your married life, sir? It's good, actually. I couldn't ask for more. I mean, I have a good wife. She takes care of me. And are you friends? Yeah. Do you talk? Yeah. We go for long walks. Nice. Do you drink together? I'm not a liquor drinker, so we drink iced tea and coffee. Yeah. But you have coffee together and talk. Yeah. Yun yung favorite pastime namin. It's never about the coffee, right? It's about the conversation. No, never. Lalamig ang kape, di ba? But ang usapan mo mahaba. Biri mo, pwede kami magkape doon sa kanto lamang. Pwede rin kami magkape sa Starbucks. And it's never the coffee talaga. Ibang yung nagpapaalam kami sa mga anak namin, and we go out. Coffee is the launching pad, no? Launching pad lang yung kape.
Oo, tapos may time na nag-check-in kami. I mean, not because wala kami privacy sa bahay, but ewan ko ba? Tayo niyo sa Icon, meron din sa dulo na Makapagal. Oo, napuntahan na namin yun. Hindi kasi, kilala ko yung may-ari kasi. Ganon. Punta ako sa'yo, papadyaking ako discount. Wala akong discount I called them because it's under Sogo. Yeah, but it's a good place actually. Yeah, it's a good place. Wholesome siya, hindi siya yung, ano ba? For the record, I have not been there. Ganon. I have not been there. But last week, I made a call to them because 3 of my colleagues, they wanted to sleep over. So, I arranged a room for them. So, maraming salamat po sa pamunuan ng Icon Hotel, Ma'am Christy and Sogo for providing the room for my colleagues here in the office. Anyway, sir, ganito. James, I do not know what to tell you. Because I'm sure you called my show. You are not here for an advice. You want someone to listen to your story without judging you. You don't need an advice. All right. Ang tanong ko, Papa Jack, is that matanda na ako. Kumbaga sa wala na akong hahanapin pa, na-experience ko na yung gusto ko ma-experience. And meron pa mga items sa bucket list ko. Pero, is this something na, am I just going through a phase? Can I formulate the question? Can I just formulate the question for you? Of course. Kasi baka nahirapan ka magtanong. Do you want to ask me if it's normal to... Yeah. To feel that way? Well, it is. It is. You're just but human. You know, James, I am not 45. I will never know how it feels to be 45. You will sometime. Well, I hope, diba? Later or sooner. I plan to live until 45. That's a promise to myself. I plan to stop everything at 45, actually. So 45 is actually a very, very symbolic age for me. Because I really go, when I reach 45, I have to stop. If I don't die at 45, I want to stop everything and just travel the world. I want it to be my time. But anyways, going back to you, ganito, I don't know how it feels like to be 45. I'm 34, and you know how it feels to be 34. First of all, I want to say thank you for seeking my wisdom. With all humility, I want to tell you that. But you're just but human. Life has given us a very wonderful gift of memory. Diba? The ability to remember things and relive those experiences or those moments as if they just happened yesterday. Especially pag yung nangyari na yun ay umukit sa atin. Nakakintal sa ating alaala, sabi nga nila. Pwede ba kung may yung lagi natin naririnig kapag nanonood tayo ng ano yun, yung TV shopping. But wait, there's more. Hindi naman. I do not want to be superstitious here. I just want to tell you na siguro if there's a cheating part or if there's in a way crossing the line that you've done, that's clicking the friend request with that kind of intention. Kasi if you click the friend request with one intention, and that is to just kamusta na siya, it could have been okay. Pero, di ba? I mean, what transpired now is that it's more than that, and you took the first step. I can only imagine, I can only paint, di ba? And I hope it's a good picture if I will be able to paint it. But ano kaya pag nag-respond siya? Ano kaya kung vulnerable siya? Well, sa akin, I don't want to mess things up for me and for her. You can say that because you were turned down. Well, I mean, I've reached this age, tapos malalaki na rin yung mga anak ko, so ayoko naman na makita nilang masaktan yung nanay nila because of... No, that's not my point. Diba? That's not my point. Siguro ganito, siguro, James, siguro ang gusto mo lang na yun. Tell me if baka you're confused of what you feel. Kasi at 45, it's been a while since na-confused ka emotionally. Tama ba ako? Yeah. Kasi diba, all these years, you're sure of, diba? Yeah. And it's been a while since you were confused. Yeah. Diba? Kumbaga, kailangan din ng practice minsan ng emotion natin. It's been a while since, diba, naguluhan ka. Kumbaga, after quite a while, parang teka lang, you are alienated by your own emotion.
If anything, siguro ang hinala ko lang dito, maybe you have not said sorry enough, di ba, to her, to forgive yourself for letting her go that way. Meron pang isa, Papa Jack, alam mo ba yung chance encounter, na every so often, halimbawa, alam ko sa may nakatira siya ngayon sa may Taguig area. Okay. Every time na napupunta ako ng Makati, anywhere in Makati, ando dun yung... You look for her in the crowd. Correct. Oh. Tapos, ito yung hindi ko not entirely may explain, but yung dati kong, yung iba ko naging ex, nakikita ko naman sila. I mean, meron nga akong ex na malapit lang sa bahay ko nakatira. Nagkikita kami. Nothing. Tapos yung isang ex ko naman, nakita ko tumatawid habang nagdadrive ako. Nakita ko siya nadumaan siya sa harapan ng hood ko. Nothing. I mean, na-excite ako na, uy, siya na yun after how many years? Pero walang what if and what could have been. Wala. Pero ito, even kahit nagbabiyahe ako out of town, punta ako sa Cebu o somewhere, parang doon yung, kaya ma-meet ko siya sa airport, makatabi ko siya sa aeroplano, yung mga that thought pa, na it's sounding me. Parang, it's an itch that needs scratching, ganun ba? Ano yan? It's an itch, diba? That needs scratching. Well, yeah. Well, I did not mean that in a naughty way. Hindi. Yeah, I totally agree. Hindi yung sexually whatever. Yung bang... Oy, ikaw nagsabi niya, ang bastos! Yeah, just to be, di ba? Parang kwentas klaras. Tinatawag, di ba? Na makita ko siya in a room na hindi niya ako nakita, okay na sa akin. Or magkita kami, magkakwentuhan. Ano kaya yung, di ba? Alam mo ba na you test your limits. Ganun ako na, pag may fear ka... Do you realize, James, that how you're telling me things the way you're telling me it right, di ba? Telling it to me right now, it's in a bit sugar-coated way? You want to make it look good? No. I mean... But do you realize that? Hindi, ang sa akin lang talaga, Papa Jack, tama yung sinabi mo na probably kinakailangan ko lang magsabi sa isang kaibigan from the time na I got hooked on your station, your program, parang yung tough love, okay to pinapagalitan niya yung caller niya, pero parang put some sense into that person na masyadong emotionally involved or whatever. Ganun. Tapos I see sincerity and yung bang no holds barred. So ganun din ako na I'm not sugarcoating anything. I'm just kung kanina. Well, kasi kaya ko sinabi yun Sir James, is because the way you're telling me your curiosity towards her, about her, di ba, it's really wonderful to listen to. Ang sarap i-digest It's a very wonderful story, di ba? You can write a movie, di ba? Dito sa, kumbaga, yung launching pad yung kwento mo. But the other side of your story is you have a wife. Di ba? And it's a painful side. Yeah. Tama? I feel guilty already nga. That's my point. So it's in a way sugar-coated. Pero ganito, ituloy ko lang sinasabi ko kanina. What I'm telling you is, maybe, hinala ko lang to, or maybe I'm just trying to appease you. Siguro, naghahanap lang ko ng pwedeng sabihin sa iyo to at least tone down the excitement of wanting to, to rekindle kung ano man ang... I'm sorry for that term. I should not use that. You're a family man. Naghahanap lang ko ng pwedeng sabihin sa iyo. Siguro, if anything, you have not said your sorry piece to her enough to forgive yourself. You have not forgiven yourself for letting go that person, not because she's no longer part of your life, but letting her go out of your life the way you let her go. Because in a way, you've let her down. Because she cheated her boyfriend. I believe she was a wonderful catch during that time. She was a good catch. Tama ba? Yeah. Para pumayag ka maging pangalawa ka. Yeah. Tama? Para ninja mo sa library yan. Diba? She was a good catch. Tama ba? Tama. Diba? And it's not because you've allowed her to walk out of your life. Maybe it's destined. Diba, that she will be with that guy na kasama niya ngayon because she resisted temptation. Tama?
Nung nag-friend request ka. Kasi, all this time, temptation ka sa kanya eh. Nung naging kayo eh. She cheated for you. Right? Siguro, it's not about letting her go or the fact that you've let her go, but you let her down. Closure. Siguro. Yeah. That part of my life that happened years ago should be. Yung closure ba is something na you work together or you alone can say that's it, that's enough. I have a line. I always say about closure. Do you want to hear it? Yeah, of course. Closure, mga kaibigan. Ang closure, di ba? James, closure is a luxury. Closure is a luxury. Not everyone will afford it. Not everyone can afford it. So, paano yan? You just have to live with it. It is what it is. There are things in life we can do. There are things in life that we have resources to make it happen. But not because you can, you will. So much of the sugarcoating, I'm telling you right now. But I'm going to... nalungkot ako at some point sa kwento mo. Because it will be an open-ended part of your life. That maybe when you're 60, when you can no longer do a sprint, you sit and you look at the wilderness and you smile. And you ask yourself, how is she? May moment kaya siya na naupo na parang ako ngayon at inisip niya kung kamusta ako. Right? Oo nga. But that's what makes life wonderful. It makes life, diba? Questions, mga kaibigan, makes us want to live some more. We are aware we'll never find the answers, diba? But we are sure we can find another question to be answered. I'll give you the chance on air tonight, James, to say hello to her and apologize. This has nothing to do now with how she is and what you've got for her. It's a symbolic way. It's unloading things. And after this, meron akong ipapakiusap sa'yo. But after you've said your sorry sa kanya, I want you to apologize for letting her down. Not for letting her go. Kasi the measure, I remember, James, I was 2-3 weeks ago, I was emotional saying this line on air. I don't know why, may wala yata ko na, but I said it on air. But the measure, whether tama o mali, yung pagpapaalam natin sa tao, is when we look back at napabuti siya. Kasi kung naghiwalay kayo at napariwara siya, maybe the goodbye was wrong. But you said, but she walked out of your life and your life is okay now. It means to say it was a good goodbye. Nama? Yeah. And you're okay. It was a good goodbye, right? So, siguro yun lang part na guilty ka for letting her down. She didn't deserve what she got from you. So, tonight, let's unload something that's heavy. That you didn't know you were carrying all the while. Ganon? Tama ba ako? Di ba? Parang bagay na, hindi ko alam na I have this emotion for her. Until nakita ko yung account niya. Ang Facebook talaga pag disconnecting people to minsan. Oo nga. Oo, kasalanan ng Facebook yan kasi. Ang dako talaga. Ang sos, garbansos. Anyways, you ready? Don't mention her name. Yeah. Ikaw, kung nasaan ka man, andito ako at dyan ka na lang. Siguro, thank you for the memory that siguro meron akong ganong capacity to love someone as I did. Love you then. And siguro I can go to that extent of saying na I love my wife, but definitely there's that chamber in me that's solely reserved for you. And I think I love you that much that I don't want to mess things up for you in what you have and what you are right now. And I love my wife that much also.
that she doesn't deserve the hurt that she might have if magpupulso pa ako sa pag-meet or paghahanap sa'yo. So, just wanted to say salamat. God bless you and your family. And you'll be forever within me. Siguro kung makita tayo somewhere when we're 47, 60, or 70, I'll say hi and say, that's the woman that I love. Pastor. And Papa Jack, salamat. At least you are a friend. Or you are a friend. Thank you. I will appreciate. Mukhang pinahirapan yata kita. No. Yeah, it's my passion to talk to people. You know, James, it does not and will never get better than this. I am being paid to talk to people and tell you what's on my mind. So I'm enjoying it. Congratulations. Thank you. I mean, that's life's goal, na getting paid to do what you want. Yep. I'm blessed. Yeah. And we're friends, so... Ano ba to? Bromance ba to? Siguro lang, baka biglang Papa Jack more power. Magdidin na yung iyo, tapos magkikis tayong dalawa para teka lang. Alam mo ba na during the time that I was broken-hearted, ang tukso ng music, di ba? Yung kay, sino ba to? Taylor Dane? Love Will Lead You Back? Yeah, buwisit na kanta na yan. Di ba? Oh, that's the only song of Taylor Dane na alam ko kasi. Love Will Lead You Back. Oo nga. Anyway. Well, I will not play that for you. I do not wish to mess up with your life and not even insinuate. Anyways, ganito James, I told you kanina, pakiusap ko kasi. Kanina, if you remember, I asked you, friends ba kayo ng asawa mo? At ang sagot mo sa akin, you didn't say yes kasi. Ang sagot mo sa akin, we go for long walks. And that's a very profound yes. But you don't go for a long walk with an enemy, actually. Ibig sabihin, diba? Kung deeply rooted yung pagiging magkaibigan niyo, I'm gonna ask you a favor. Talk about this with your wife. I don't know how. Siyempre babae yan, may iro pa yan. Diba? Yeah. But talk about this with your wife. Okay. Kasi that's the only way, di ba? I mean, it's the other dimension of trying to address your curiosity. I'm curious. Hindi ka ba nakakurious ano kayang mararamdaman ni wife pag nagsabi sa kanya nararamdaman? Well, she's going to be hurt, definitely, because alam mo naman yung mga babae. But if you are friends, she will appreciate. She will really appreciate that you're telling her exactly what you feel. Kasi tayo mga lalaki, it's very difficult for us to open up. But if you do that to your wife and your friends, diba, after the pain, she'll appreciate. It's honesty in the right way. Yeah, tama. It will hurt her, diba? But it's a good pain. Believe you me. If your wife can listen to this, let's make this a night to be remembered. What do you want to tell your wife? Okay. I love you, first and foremost. Hindi ko ma-imagine having to go through itong buhay without you by my side. You've been a good wife. You've been a good mother. You've been good to me. Siguro sorry, or I'm sorry, dahil I feel na na-betray kita because meron akong ganun. Still, I think it's a reservation na hindi kita pinapapasok. So, but I want to continue life with you. I want to grow old with you, definitely. And I know you'll help me. Ayun, Papa Jack. I said it.
Now I live in a place by the sea. It's a time that I set my... I can only hope, James, that I have the answer to questions that you have sa utak mo. I can only imagine, or I can only wish na sana I have a pill na pwede mong inumin to forget yung curiosity mo ngayon. But let me commend you. You did the right thing. Not because you called me sure. I'm immaterial to your story. But because you are man enough to entertain the mistakes you've done in the past. Gaano mang katagal na yung lumipas. You've been with your wife for how long now, sir? 21. 21 years. It's been a blessed 21 years of your life, right? Yeah. I mean, even yung away, yung pagtatampuhan, that made us to go. Let me tell you this loud and clear sa iyo. I want you to know, James, that I believe you when you said kanina, you're not gonna cheat on your wife. But on the other hand, I would not risk, diba? I will never risk it that you take the first step na baka magawa mo. After all, tao ka lang din naman. May hilingin ba ako sa'yo? I want you to say how much you love your wife on air and make a promise. Your commitment to her, for her, in all the years to come. Go ahead. You're making this difficult to me, Papa Jack. No. I just, diba? I'm sure, diba? This will come out naturally. I mean, it's not as if this is my first time to say this to her because siya, talaga, at the onset, lagi niyang tinatanong sa akin na do you love me? Are you going to be true? Are you going to be faithful? Yung mga ganun ba? Those wifey stuff. Well, believe me, they know the answer. But being girls, being women, they want to hear the answer. Oo nga. Kaya, ang lagi ko lang sinasabi sa kanya, hindi ako nang bababae. Ako yung nilalalaki nila. Ay, hindi. Okay na. Asan ba yung tubo ko? Okay na eh. Sometimes or oftentimes, I need to resort yung patawanin siya. Kasi nga, di ba, alam mo naman yung mga babae na pag masyadong serious, di ba, to brighten things up. Pero, deep inside, ang sabi ko, me as flesh and blood, it's difficult na to be faithful, di ba? Sinasabi ko nga sa kanya ikaw kasi, asa-asawa ka ng pogi. Kaya... Teka nga muna, are you telling, is that an admission that you've cheated on her? No. I mean, I'm making things light dahil I know how serious a third party is in a family dahil I went through it or we went through it ng aking tatay. Kaya nakita ko yung devastation on both parts. Huwag mo na bilang asawa mo. I mean, I think it's a way of saying na I'm flesh and blood, but definitely with the help of the Almighty. Yep. Yung tawag ng laman ay pwede kong masabing pwede kong hindi pakinggan. Yun lang yun. Well, anyways, ganito na. May kasabihan sa kanto namin, magbiro ka ng salasing, huwag lang sa asawa ng siselos. Okay? Totoo. Inimbento ko lang. But anyways, I want to hear your promise, your commitment to your wife in all the years to come. What will you commit to her? To your wife? Yung marriage contract natin is walang expiration date. And God willing, it's really my intent to follow through. Yung sinasabing for richer or for poor, in sickness or in health, in death do us part. So all flesh and blood, but with the help of the Almighty, you'll be the only love of my life, and I would be true to you and always
cherish and find time to have that long walk that we normally do and that we normally have. I love you very much. You're the only woman that I'm going to love from here on. Alam ka pa dyan? It's a very wonderful thing to hear you tell us about your love. And yung confusion mo, hindi naman confusion yan dahil whether mahal mo yung asawa mo o hindi. But, you know, you're just curious about things. I'm not here to sugarcoat it. But, ibalik mo na yung focus mo sa family mo ulit. Stop the curiosity. I don't know how. Kaya naisip kong parang is tell your wife. Tell your wife. James, thank you for calling the show. There's nothing more I can tell you. And thank you for trusting me as a friend. I really, really appreciate that. Maraming salamat talaga. At maraming salamat at nag-usap tayong dalawa. Tayo lang, ha? Wala naman. Hindi mo ganun sikat actually. Hindi, it means a lot, Papa Jack, na I was able to open up. Although, anonymous ako in a sense. Pero, well, yeah, it's difficult for a guy. Aminin natin. Yeah, definitely, you made me think nga na, nga, bakit hindi ko sinasabi sa wife ko? I mean, di ba? Tama ka nga eh. Bakit, di ba, she's my friend and, I mean, friend tells everything. So, yeah, siguro I'll make a commitment din sa'yo, Papa Jack, na... Thank you, nabing salamat. Na pag, as soon as makausap ko yung wife ko, kahit di tayo mag-on air, tawagan kita ulit. Just to, probably say thank you or say na, oh, Papa Jack, it worked. Or Papa Jack, nasa hospital ako ngayon at nabugbog ako na asawa ko. Something like that. Sabi ko, mag-selfie ka, padala tayo ng pasa. Anyway, yeah, I do appreciate it. Salamat talaga. Thank you, sir. Thank you. You made our evening so much better tonight. I am sure a lot of girls would do that. Would be clamoring to have a guy like you in their lives. So, thank you for setting the benchmark higher tonight. Maraming salamat sa pagtawag. Salamat din, Papa Jack. And more power.